Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagiging psychopath ang tao? Ito ba ay dahil talaga sa kanilang genes o dahil sa mga bagay na pinagdaanan nila sa kanilang paglaki? Sa videong ito, isang mukhang inosenteng dalaga ang gumulantang sa buong bansa ng South Korea dahil sa ginawa niyang isang karumal-dumal na krimen nitong buwan lang ng Mayo. Pero bago natin simulan yan, magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Kung kayo ay bago lang sa channel na ito at mahilig kayo sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Isa sa mga kilalang bansa sa Asia ay ang South Korea. Kadalasan itong dinadagsa ng mga turista dahil sa nakakahumaling na kultura nito, magagandang pasyalan at masasarap din na pagkain. Sa lugar ng Busan, na kinokonsiderang isa sa pinakaligtas na syudad sa bansang ito, binulabog sila ng isang krimen na hindi nila inaasahan. Madaling araw ng May 27, 2023, may isang taxi driver ang nagpasakay ng pasahero sa kanyang kotse. Ito ay isang babaeng nasa kanyang 20s na pumara sa kanya at may dalang maleta. Sinabi ng babae na magpapahatid daw ito malapit sa Nakdong River na di kalayuan sa Hopo Station kung saan ang lugar na iyon ay medyo mapuno. Bagaman ito ay kakaibang lugar na puntahan sa ganoong oras, hindi na ito nangusisa pa at pumayag na lamang. Makailang beses na rin naman kasi siyang dumaan sa rutang iyon. Doonan niya binuksan ang pinto ng taxi upang makasakay ang babae at mailagay nito ang kanyang maleta sa loob. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang magmaneho papunta sa kanilang destinasyon. Sa buong biyahe, nanatili lamang siyang tahimik habang pasulyap-sulyap sa kanyang pasahero sa likod. At pagkalipas ng mga lagpas 10 minuto, tumigil ito sa tabi ng isang kalye na tinurong destinasyon ng dalaga. Pagkapark niya ng taxi, una siyang bumaba upang tulungan ng babae na buhatin ang maleta nito palabas ng kotse. Nang puntong iyon, klarong-klaro niyang napansin na may tumutulong pulang likido na medyo malagkit mula sa maleta. At agad na pumasok sa isip niya na ito ay parang dugo. Doon pa lamang, agad na siyang nakaramdam ng kaba at pangingilabot, pero buti na lang hindi napansin ng babae ang kanyang natatakot na muka. Madilim rin sa loob ng taxi kaya hindi niya siguro napansin ang tumutulo mula sa kanyang maleta. Dahil ayaw niyang gumawa ng eksena ng oras na iyon, nagpakunwari na lamang ito na walang problema at ibinigay ang maleta sa pasahero na mabilis namang tumalikod at naglakad papalayo pagkatapos magpaalam. Ngayon, sa halip na umalis din agad, sinundan pa niya ng tingin ang babae habang ito ay naglalakad papunta sa mapunong lugar. Nang tuluyan nang mawala ito sa kanyang paningin, dito na niya binuksan ang pinto upang tingnan muli ang loob. At agad niyang napagtanto na may naiwang maliit na pool ng dugo sa carpet ang maleta kanina. Doon pa lamang, naisip na niya na kung anuman ang nasa loob ng bagaheng iyon, siguradong hindi ito maganda. Kaya hindi na siya nagsayang ng oras at ginawa niya ang bagay na tingin niya'y nararapat ng mga oras na iyon. Ang tumawag sa pulisya at i-report ang kanyang mga pag-aalala. Pagkatanggap naman ng otoridad ng report na ito, halatang ito nga ay nakakabahala na agad itong nakakuha ng kanilang atensyon, kung saan mabilis silang nagpadala ng pulis sa lokasyon na binabaan ng babae. Sa mga sumunod na minuto, hinalughog nila ang gubat na ito at hindi tumagal na kumpirma nila ang paghihinala ng taxi driver. Nandoon bumulagta sa kanila ang putol-putol na katawan ng hindi pa nakikilalang biktima. Bagaman ang eksenang ito ay napakarumal-dumal, hindi nila alam simula pa lang iyon ng pagkakadiskubre ng kakilakilabot na lihim ng babaeng gumawa nito. Ang makapal na gubat malapit sa ilog ay isang perpektong lugar sana para pagtaguan ng isang bangkay. Ngunit dahil sa mabilis na pag-iisip ng taxi driver, agad nilang nadiskubre ang pagkakakilanlan ng babaeng pasahero na ito, kung saan na-track din nila ang apartment nito pagkalipas lang ng ilang oras. 3 oras pa ang dadaan pagkatapos nitong bumaba sa sinakyang taxi, naaresto na nila ang babaeng nagngangalang si Jong Yoo-jong. Ang mga data analyst na in charge sa kaso ay mabilis na na-identify si Yoo-jong sa pamamagitan ng mga CCTV camera sa area kung saan ito pinasakay ng driver. At kasama pa ang lahat ng nagpatong-patong na ebidensyang nakalap nila laban sa kanya, nagkaroon sila ng sapat na impormasyon upang gumawa ng search warrant sa apartment nito. Sa bansang South Korea,
Madalang lang mangyari na ang pangalan at mga detalye ng mga biktima at suspect sa krimen ay mai-disclose sa media. Ang batas na ito na sinusunod nila simula pa ng 1991 ay naglalayo na protektahan ang kaligtasan at pagkapribado ng mga biktima at maging ng mga suspect. Gayunpaman, sa ilalim din ng espesyal na parusa para sa mga iilang bayolenteng krimen, maaaring i-waiver ang batas na ito lalo pa kung ang krimen ay sobrang brutal. Siyempre, nagpapahintulot din ito sa mga mamamayan na maging alisto sa mga potensyal na mapanganib na tao. Kaya ngayon, kilalanin pa natin si Jong Yoo-jong. Sa panahon ng kanyang pagka-aresto, si Yoo-jong ay nasa edad na 23 years old at pinanganak siya ng taong 1999. Mula sa kanyang pagkabata, naging sobrang abala ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho na halos hindi nila ito mabigyan ng panahon para maalagaan. Dahil din doon, ang naging madalas niyang kasama ay ang kanyang lolo na pinalaki siya sa hilagang distrito ng Busan na tinatawag na Bukgu. Nang ito naman ay nasa high school, nag-aral siya sa isang pribadong paaralan na tinatawag na Kungge Girls High School. At sa loob ng ilang taong pagpasok niya doon, ang kanyang reputasyon ay medyo hindi kapansin-pansin. Wala namang masyadong kakaiba doon, pero ang mga taong nakakaalala sa kanya ay mailalarawan siyang isang kakaibang estudyante. Tahimik lang daw ito, medyo mailap sa tao at madalas na nakaupo sa likuran ng kanilang classroom. Mahilig lang din itong mag-isa na halos wala itong masyadong malapit na kaibigan. Bagaman siya ay hindi nabuli sa kanilang paaralan, hindi rin napakita ng interes si Yoo-jong na makipagkilala kahit kanino. Ang mga taong sumusubok na lapitan at kausapin naman siya ay nakakatanggap lamang ng blankong tingin at katahimikan. Kaya pagkatapos ng kanilang graduation, halos hindi na ito nakipag-contact kahit kanino man sa kanyang mga kaklase. Sa mga sumunod na 5 taon, hindi ito nagtrabaho at naghanda lamang para sa pagkuha ng civil service exam na sa bansang South Korea ay isang requirement upang makapagtrabaho sa civil service industry. Ang kakayanan na maging competent sa Ingles ay kinakailangan din sa exam na ito. Kaya doon nahirapan si Yoo-jong dahil hindi naman siya magaling sa lengguaheng ito. Sa katunayan, kahit sa edad na 23 years old, ang kanyang English competency ay may papantay lamang sa mga high school student. Sa mga nakaraang taon, ang pag-isolate ni Yoo-jong sa sarili mula sa ibang tao ay lalo pang grumabe. Sobrang madalang lang ito lumabas ng bahay, hindi gumagawa ng planong makipagkita kahit kanino o kahit subukan man lang palawakin ang kanyang comfort zone. Sa mga panahong ito, naging isa rin siyang true crime fanatic kung saan naglalaan ito ng ilang oras para manood ng mga kaso sa internet o di naman kaya ay magbasa ng mga libro tungkol sa murder cases. Maliban pa doon, naging obsessed din ito sa mga specific na serial killers na para bang sobrang namangha siya sa mga nagawa nito. Sa mga sumunod pa na araw na pag-iimbestiga nila sa buhay ni Yoo-jong, marami pa silang nadiskubring interesanting bagay tungkol sa kanya. Nang sinuri nila ang telepono nito kasi, napagtanto nilang wala man lang itong number ng ibang tao sa kanyang contacts o mensaheng natatanggap maging sa kanyang pamilya. Doon pa lamang, nakita na nila na sobrang malungkot ang buhay ng dalagang ito. Dagdag pa sa mga nakakabahalang bagay na natutunan nila ay ang mga nakakakilabot na search history nito online. Nagre-research ito ng mga bagay kagaya ng paano pumatay ng tao, pumatay ng walang nahahanap na katawan at ang perpektong pagpatay. Klarong ebidensya ito na may namumuong kuryosidad sa kanyang isipan na gawin ang bagay na iyon dati pa. Ngayon, habang si Yoo-jong ay nasa kustodiya ng pulisya, itinanggi niya ng simula na pinatay niyang biktima at sa halip nagpaliwanag ito na may tao raw na tinatakot siyang patayin kung hindi niya ililigpit ang katawang iyon. Pero syempre, maraming nakitang butas ang pulisya sa kwento niya. Kinailangan pang makiusap ng kanyang pamilya ng ilang beses na sabihin na lang ang totoo na sa wakas, inamin na rin niya ang nagawa 3 araw ang lumipas. Ibinahagi niya rin sa mga otoridad ang kanyang hindi makontrol na pagnanasa na pumatay ng tao dahil gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam na magawa iyon. Kaya ang lumalabas, ang motibo niya sa krimen ay ang tanging kuryosidad niya sa pagpatay na nagpapaliwanag din kung bakit niya piniling biktimahin ang isang estranghero. Pero sino nga ba ang kanyang biktima at paano niya ito nakilala? Dahil sa batas ng South Korea na pagproprotekta sa mga biktima ng krimen, wala pang impormasyon na lumalabas tungkol sa pangalan at itsura nito. Kaya para sa kwentong ito, tawagin na lang natin siya sa pangalang Jay. Ang planong pagpatay ni Yoo-jong ay nagsimula bandang buwan ng Pebrero na 3 buwan bago nangyari ang krimen at kung kailan din niya sinimulan ang kanyang pagre-research online. Sa kanyang isip,
Dahil wala naman siyang personal na motibo para gawin ang krimen, mas makakabuti na kumuha na lang ng random na biktima. Gayunpaman, dahil hindi ito magaling makipag-usap sa mga tao, ginamit niya ang internet upang magawa ito. Dito na siya gumawa ng account sa isang sikat na tutoring application at nagpakunwari siya bilang isang magulang na naghahanap ng English tutor para sa kanyang anak. May 24, 2023, si Jay ipiner kay Yujong para sa trabahong iyon, kung saan nagkasundo silang magkita 2 araw pagkalipas noon sa May 26, 2023, nagsasabing ipapadala na lang niya ang anak sa bahay nito. Pagkatapos makumpirma ang plano, bumili si Yujong ng school uniform online para sa gagawin niyang pagkukunwari. Dumating ang May 26, ang araw na kanilang pinagkasunduan, pumunta siya sa bahay ni Jay na matatagpuan sa Gwangjonggu bilang ang peke niyang anak. Nakasuot din ito ng school uniform na may nakatagong kutsilyo sa isa sa mga bulsa niya. At pagkarinig ni Jay ng doorbell mula sa inaasahan niyang bisita, agad nitong binuksan ang pinto at binati ito. Sa tangkad na 4'9" lamang, hindi naman nagtaka si Jay o nagtanong sa edad ng estrangherong nasa harapan niya na malugod lamang niya itong binate at inimbitahang pumasok. At pagpasok ni Yujong sa pinto kung saan nakonporma niyang mag-isa lang na naninirahan doon si Jay, inatake niya ito agad ng kutsilyo at pinagsasaksak hanggang sa ito ay namatay. Nang sigurado na siyang wala na itong buhay, sinimula naman niya ang sunod na parte ng kanyang plano. Umuwi ito sa kanyang bahay mga lagpas hating gabi upang kumuha ng maleta. Pagkatapos noon, dumaan ito sa isang supermarket para naman bumili ng mga kutsilyo, zip ties, kandado, bleach at plastic bags bago bumalik sa bahay ni Jay. Dito na siya nakuhanan ng surveillance camera na naglalakad sa daan. Ang nakakakilabot pa sa video na ito, siya ay mukha pang excited at masaya sa kanyang paglalakad sa kabila ng karumal-dumal na bagay na kakagawa niya lamang. Sa mga sumunod na oras, dito niya pinagputol-putol ang katawan ni Jay at nilagay ang iba sa mga ito sa loob ng maleta. Bandang 3:00 ng umaga noong May 27, 2023, pagkatapos ng kanyang pagkakamali na hindi maayos na pagkakalagay ng mga putol na katawan ni Jay sa maleta, tumawag ito ng taxi at nagpahatid sa mapunong parke kung saan tinapon niya ang mga ilang putol na bahagi ng katawan doon. Sa kagustuhan niya ring palabasin na isa iyong bigla ang pagkawala, sinubukan niyang itago ang pagkakakilanlan ng biktima sa pamamagitan ng pagkuha ng license nito, cellphone at wallet. Pagkatapos, dinala niya rin ang maleta pabalik para sana sa ikalawang round ng pagdispose ng bangkay. Sa kanyang sariling mga salita, umaasa itong makagawa siya ng perpektong krimen, pero syempre, sa mga bagay na nangyari, malabo iyong maging posible at sa halip, mabilis pa nga itong nahuli. Bagaman ito ay hindi pa nakokompirma, pinaghihinalaan ng pulisya na tinarget ni Yujong na biktimahin si Jay dahil gusto niyang makuha ang buhay na meron ang tutor na ito. Si Jay kasi ay may mataas na antas sa buhay at may magandang academic background din sa English. At habang ilang beses na bumagsak si Yujong sa kanyang English exams, si Jay naman ay nakapagtapos ng pag-aaral ng Ingles sa isang kilalang universidad. Kaya ang inggit ay maaari ding naging bahagi ng kanyang pagpili. Sa panahon ng kanyang pagkahuli, sinubukan pa ni Yujong na i-delay ang pag-aresto sa kanya dahil siya raw ay may internal bleeding. Ngunit pagkatapos nila itong dalhin sa hospital para masuri, napatunayang wala namang problema sa kanya kaya agad din nila itong inaresto. Kung titingnan mo naman ang kanyang mental na kalusugan, kailanman ay hindi ito na-diagnose ng kahit anong mental illness. Dagdag pa doon, wala din itong kahit anong criminal record kaya wala talagang paraan para makitang magagawa niya ang kakilakilabot na krimen na ito. Ang nagpahirap pa siguro sa kanya ay dahil wala man lang itong social life. Wala itong kaibigan o sino mang pwedeng niyang makausap kaya halos kinikimkim niya lamang ang lahat ng masasamang iniisip at nararamdaman na bumabagabag sa kanya. Binanggit din ito sa pulisya na madalas daw niyang napapaniginipan ang paggawa ng perpektong krimen. Gayunpaman, malabong magawa niya iyon kahit wala pa ang taxi driver. Ang DNA ni Jay ay natagpuan sa kanyang apartment at gayon din ang kanyang DNA na nasa bahay ng tutor. Maliban pa doon, pumalpak din siya dahil sa pagtulo ng dugo mula sa maleta at nahuli din ito sa iilang CCTV cameras. Naniniwala din ang mga pulisya na kung hindi agad na aresto si Yujong, malaki ang tsansa na uulitin pa niya ang pagpatay at baka nadagdagan pa ang kanyang biktima. Sa katunayan, sa isang psychopath test sa South Korea kung saan ginagamit nila ito upang tukuyin ang mga taong may psychopathic behavior or tendencies, na kapag ikaw ay makakuha ng score ng 25 pataas,
Ibig sabihin, maikukonsidera kang isang psychopath. Sa exam na ito, si Yoo-jong ay nakakuha ng score na 28 kung saan ang score na yan ay mas mataas pa kaysa sa isang serial killer sa South Korea na si Hoson na nakakuha lamang ng 27. Ibig sabihin, malaki ang tsansa ni Yoo-jong na mapunta din sa ganoong landas. Ang pangyayaring ito ay umapekto din ng lubos sa pamilya ni Yoo-jong kung saan ang lolo niyang nagpalaki sa kanya ay nagpahayag ng kanyang pighati at kahihiyan sa nagawa ng apo. Malugod din itong humingi ng patawad sa pamilya ng biktima dahil daw sa maling pagpapalaki niya rito at yun ang kanyang nararamdaman. Nito lang buwan ng Hunyo, humarap din si Yoo-jong sa media at humingi ng patawad sa kanyang biktima at sa pamilya nito, nagpapaliwanag na wala daw siya sa tamang pag-iisip nang ginawa niya ang krimen. Sa ngayon, ang paglilitis para sa kaso ni Yoo-jong ay kasalukuyan pang ginaganap, pero malaki ang tsansa na ito ay mahatulan ng guilty sa kasong first-degree murder. Pero kahit pa nagbibigay ng parusang kamatayan ang South Korea sa mga ganitong kaso, 1997 pa ang huling taon na may binitay sila. At ang mga kriminal na nasa death row ay naghihintay lang sa loob ng bilangguan hanggang sa araw na ito. Kaya mukhang ito din ang mangyayari kay Yoo-jong. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Ano sa tingin nyo ang pinakanagtulak kay Yoo-jong na gawin ang karumal-dumal na krimen na ito? Maaari ninyong ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like at mag-subscribe na din kayo sa ating channel. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.